Let me tell you something. Let me tell you something. Okay, welcome to another video dito sa Matt Canary. Ay, nako, wala na akong pag-asa sa pagpapatawa. Nakakasura lang. Okay, so we are now looking at the XSR 900. Hindi ko to motor, okay? And the 400 NK. Ito lang ang motor ko. Okay, now, nung lumabas itong 400 NK, isa sa mga common na tinanong sa akin at isa sa mga common na nakita kong gustong gawing modifications ng kanyang mga owners ay ang bumili ng mas malapad na gulong. Now, the 400 NK comes with 160/60 tires. Hindi daw kasi itsurang big bike. Ito na lang. Ayoko nang humaba yung usapan, pero this is a Kawasaki Vulcan S 650. Ang gulong nito from the factory is 160/60. Kasing lapad ng gulong ng 400 NK, same yung aspect ratio na 60%. Pareho sila ng size ng gulong. Ang magkaiba lang dito is yung mismong diameter ng wheel. Tingnan natin, check natin. Check natin. Nasaan dito? Yung size, hindi ko makita. This is the Sport Max D220 ST ng Dunlop. Yan o, 160/60/17. O yan, I stand corrected. Ito pala ay 17 inches rin. So talagang, okay, parehong-pareho ang gulong ng Vulcan 650S Vulcan S 650 sa 400 NK. 160/60/17, 160/60/17, and you tell me right now, tingnan mo ngayon ako sa mata ko. Ito. Okay. Tumingin ka ngayon sa mata ko at sabihin mo sa akin na itong Vulcan na ito ay hindi itsurang big bike dahil anak ng tipaklong. Sa tatlong ito ay napakalaking motor nito. Napakabigat, napakalaki, napaka-bulky. Sige nga, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin na dahil lang sa gulong nitong 160/60/17, itong Vulcan ay hindi itsurang big bike. Sige nga. Pumunta ka sa kahit sinong Kawasaki group ngayon sa owner ng Vulcan. Sabihin mo, oh, yung Vulcan S650, yung gulong niya 160/60/17, hindi tsurang big bike. Sige, masapak ka. So, going back to the 400 NK, yun ang naisip ko. Sabi ko, bakit maraming gustong magpalapad ng gulong nito dahil lang daw sa hindi itsurang big bike? Hindi ba mukhang big bike tong lintik na to? Ay, bigat na bigat, laking laki. Oh. Now, for comparison, we have this. This is the 2021 XSR 900. At siya ay merong nasan yung size? Dapat pala inikot ko na kaagad. This is the Hypersport na Batlux S20R. This is 180. This beast, yan, ito, 180/55/17. At karamihan dun sa mga narinig kong owners ng 400 NK, gusto nilang ipalit yung 180/55 sa kanilang mga 400 NK. At dun sila ngayon nagkamali. Nagsisi. At nag-back to stock. Here's the thing. Napakasimple lang. Napakasimple lang nito. Yung mga gulong na yan, okay, yung 180 tsaka yung 160, yung size ng gulong na yan, yan ay dapat nakamatch sa size ng wheel. Okay, pag wheel ang pinag-usapan, yun yung wheel, yun yung rim, yun yung mags. Okay? Hindi ko lang sinatawag yan na mags kasi ang mags, it's short for magnesium alloy.
Hindi naman to magnesium alloy. This is not magnesium alloy, so I'm not gonna call them mags. Rims, yun, sa bisikleta, rim yun. So, sa motor, the usual cast aluminum or alloy or whatever, then it's just wheel. Okay? Wheel. Now, ang size ng rear wheel ng 400N, kaya hindi nyo makita, wait lang, yun, nako, pangit, sorry, pero ang nakalagay dito is 4.5. Yung 4.5 ay yun yung lapad ng wheel. Ang nakalagay sa XSR 900 ay 5.5. Okay? Yun yung lapad ng wheel. So kung ikaw ay napapaisip na magpalapad ng gulong, sana isipin mo rin na kailangan mong siguraduhin na yung bagong size ng gulong na ilalagay mo ay nakamatch dun sa lapad ng wheel. And I did some research. Okay, so syempre palagi man ako mahilig sa research. Nag-research ako ano yung pinakamalapad na tires na pwede mong isalpak sa 4.5. Ang pinakamalapad within the safety parameters is 170. Medyo mahirap humanap ng gulong na 170. Pwede ka maglagay ng 170-60 or 170-70. Yun nga lang, yung 170-70 medyo tataas na yung rear height. Okay? Pero konting-konti lang. Again, sa 4.5 na wheel width, ang pasok na pinakamalapad na tire width is 170. Okay, sige. Wait. I'm so sorry. Nakaka-apat na videos na ako. So I'll just finish this real quick. Now for 5.5 na wheel na width ng wheel, ang pinakamalapad na pwedeng isalpak is nasa 190. So, here's the thing. Kung gusto mo magsalpak ng 180-55 sa isang 4.5 na lapad ng wheel, and you're asking for trouble. That's not safe anymore. Lalong-lalo na kung ang ugali mo is walwal ki walwal, banking ki banking, top speed ki top speed. It's not recommended. You're just gonna die. So, pwede bang magpalit ng wheel width sa 400NK? Yes, I think you can. I think you can. Malaki pa yung kanyang allowance, you know. Malaki pa yung clearance dito para hindi tatama sa chain. And I think you can, yeah. So, ang naiisip ko is susukatin ko kung anong specifications ng rear hub nito at saka ng rear axle, at kung ito ay kasukat dito sa akin, eh di kukuhanin ko na lang itong buong rear wheel set and tires ng aking ng aking tropa at isasalpak ko to. No, don't do that, of course. Maraming considerations yan, yung placement ng rear brakes, yung axle block, yung spacers, yung sobrang dami. So the bottom line here is, kung gusto niyo magpalapad ng gulong for whatever reason na pinaniniwalaan ninyo na hindi naman sa tingin ko hindi totoo or walang basehan, more grip daw or whatever, no, it's not true. Pero kung gusto niyo magpalapad ng gulong, consider nyo na magmamatch dun sa width ng inyong wheel. Yun yung the best thing you can do when you change your tires. Wow. Who's your daddy? Who's your mama? Oh, uy, tinamaan yung cam. Anyway, so that's it. Sana may nakapulot kayo dun sa kalokohang pinag-agawa ko dito. Be safe. Okay? Pag-usapan na lang natin sa sunod na video kung ano yung sinabi ko na hindi porket malapad yung gulong is more grip. That's not true.
Pag-usapan natin yung wheel dynamics, ano yung tinatawag na unsprung weight, ano yung tinatawag na epekto ng wheel weight at saka tire weight sa suspension dynamics. Napakarami mong pwedeng pag-usapan. Riding with knowledge. I'll see you on the next video dito sa Man Cannot Ride. Again, sabihin nyo sa akin, yung Vulcan na yan, hindi itsurang big bike dahil naka 160. Ano ko'y tanga?